praise God. Sa 100 natin, for sure, mga, praise God, lahat tayo. Sino yung mga nagpipray dito na alanganin sa panalangin na ito'y tutugunin? Taas po ang kamay. Mga system, si Brother Barrieto lang. So lahat kayo ay nananalangin at talagang kayo'y matimtiman na kayo'y naniniwala na sasagutin ni Lord ang inyong mga pananalangin. Buti tama yung tanong ko, kayo ba'y nananalangin? Ngayon sunod, naniniwala ba kayo na sasagutin ni Lord ang inyong mga panalangin? Amen. Amen. Glory to God. Nasagot na ba? Sister, anong verse yun? Anong book yun? Amen. Glory to God. So, kayo, naranasan nyo na ba yung nagdadasal kayo talagang, ang tagdag yung, wala na, yung talagang do or die, yung pagpipray nyo. Nakaranas na po ba kayo noon? Ilan lang yun na nakaranas ng gano'n. Praise God sa mga hindi pa. Amen. So, paano nyo sinasara ang inyong panalangin? Doon sa mga tao na talaga yung sobra yung, alam mo, this is do or die, Lord. Paano nyo sinasara yung inyong panalangin? In Jesus' name. Oh, praise God. Very good. Kasi itong your will be done, naririnig ko to doon sa mga taong, alam mo yun, yung parang hopeless na. Hopeless na sila. Lord, let your will be done. Yeah. O kaya, katulad na matay yung kuya ko. God's will yan, sister. Tanggapin na natin kasi God's will na yan. Kasi inalaw na yan ni Lord. Puro, alam mo yung parang, end na. End na siya. Wala ka na pwedeng parang hindi ka na pwedeng kasi end na siya. Yung, ano ko natanggal sa trabaho. Katulad na Chawla. Sige, ano na yan, yung will na yan ni Lord kasi para makalipat ka, magkaroon ka ng ano. Pero parang, will mo ba talaga yun, Lord? Di ba? Pero yun yung maririnig mo doon sa mga tao na ina-encourage ka or yung mga tao na gusto i-lift din ang iyong nararamdaman. Huwag ka mag-alala, sister. Si Lord, will na yan ni Lord. Hintayin mo, may darating din. Huwag ka mawala ng pag-asa. So, para sa atin, parang pangkaraniwan na yan na naririnig natin niya yan kahit sa mga kapatiran. O lalo na sa mga kapatiran na kapag merong, sister, sa'yo talaga yan. Will na yan ni Lord. Kuhin mo na. Diba? Mga gano'n ng mga natin. Sister, Anneli, tama ba yun? Hindi naman tayo. Siguro, sister. So, let your will be done. So, ang ating pong passage is Luke 22:42. Malalaman natin to kung parehas ba tayo sa mga sinasabi natin, sa mga kapatiran natin, na ito ay will ni Lord. Let your will be done. Your will be done. So tayo po, maaari po ba tayo tumayo? At tayo po ay sabay-sabay po natin basahin ang ating passage ng gabi. So Luke 22:42. And everybody, read with me. Father, if you are willingly, take this cup from me, and yet not my will, but yours be done. Yes, Lord God, hallelujah, Lord God, we declare this passage, Panginoon, Lord God, that your will be done, Lord God. Ano man, Panginoon, ang maririnig namin ngayong umaga na to, Panginoon, Lord, ito ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Holy Spirit, maraming salamat, Panginoon. You never fail us, O Lord God. Even we fail most of our time, O God. But you are so faithful. Maraming salamat, Panginoon ko, in your Son, our Savior, Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo po makakaupo na. So your will be done.
So, sino po nakakaalam na po ng konteksto ng Luke 22? Sige, para kunyari, si Brother for sure, si Brother Marieto at si Brother Joseph, alam na nila to. Pero sa atin, i-refresh ko lang din po ang ating mga nabasa. So, dito sa Luke 22, ito po yung time na i-hand over na ni Judas si Jesus sa mga teacher o sa mga nagagaya o kalaban ni Jesucristo na mga high priest. So, yan. So, after ng kanilang get-together, ayan na yun yung nag-pray na si Jesus. Alam niyo ba kung saan siya nag-pray? Huwag na natin alam, hindi. Yan ay sa Mount Olive. Sa Mount Olive siya nag-pray yan. Kasama niya kanyang mga disipulo, pero pinaiwan niya muna. Siya lang talagang ang nagsarili siya. Talagang in-isolate niya yung sarili niya upang manalangin sa ating Panginoong Diyos. At yan, sinabi niya yan, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Bakit kaya gano'n yung maltubi na? After kasi niya yan na may angel, talagang binigyan siya ng energy ba? Tapos lalo siyang nag-eager, matimtiman ng kanyang pananalangin sa Diyos. Na talagang, Lord, this is it. Mangyayari ang mangyayari, kalooban mo. So talagang, kung nabasa nyo, babasahin nyo yung mga susunod na mga verse sa chapter na yan, talaga yung kanyang pawis ay para naranging dugo. So hindi pa siya nagsisimula, nararamdaman niya na. Tandaan po natin, si Jesus that time is human din. So nandoon yung takot niya. Na, alam mo yun? Alam mo na yung mangyayari sa'yo. Di ba? Grabe yung kabog mo, yung takot mo. Pero napagtagumpayan niya ni Jesus that time. Amen? So, napakabuti talaga ng ating Panginoon sa buhay ni Jesucristo. Amen. So, ang ating pong thank you, Brother Marieto. Yes. Yan yun. Okay. So, ang ating pong tema ngayong gabi ay meaning of your will be done. Si Sir ano ba naman yan? Meaning pa. Alam na namin yan. Your will be done. Kalooban ni Lord. Ano pa ba? Pero, alam ko kung naintindihan nyo ito. Pero, let me, sa mga oras na to, alam ko po na itong salita ng Diyos, hindi ito po masasayang. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay nagbibigay buhay. Amen. Glory to God. Kaya sister, napaka-bless ka dahil maririnig mo ito. Ngayon, malalaman mo ang totoong meaning o mas lalaliman mo ang totoong meaning ng your will be done. Amen? So, submission to His desire. Submission to His desire. Brother Marieto, pakitin mo muna. Yeah, submission to His desire. Naalala ko po nung last week po kami nag-uusap at yung mag-asawa po ay nagkaroon po ng konting LQ. Natatanda ko po yun. And then, na-share ko na ako po ay napaka-submissive ko sa asawa ko. Kasi ayaw ko nang argue. Kasi ayaw ko talaga ng yung mga scandal na nag-aaway kayo, tapos mamaya makita sweet kayo. Yan. Ina-avoid ko yun. At saka syempre naman, that time, mahal ko naman talaga yung asawa ko. So yung pagmamahal na yun, may kaakibat na tiwala. So according din pa rin po. Pero sa submission to His desire, sino po yung His dito? Alam niyo po ba kung sino? Father. Yes, ang Diyos Ama. Sino po yung naniniwala doon sa sinabi niya? Na yan ay ang Diyos Ama. Amen. So, submission to His desire.
According pa rin po sa passage natin sa Luke 22:42. Father, if you're willingly, take this cup from me, yet not my will. Imagine ninyo na habang kulang na lang sabihin niya, di ba, na Father, if you're willing, baka naman pwede, Lord, na baka po pwede pa na wag na, iba, ano mo na lang, wag na ito yung proseso na ito. Pero ang bilis na ano niya, di ba? Yet not my will, but your will. Yet not my will. So, nagsasubmit talaga si Jesus Christ sa will ng ating Panginoong Yeso Cristo. At syempre, Sister Annie, si Jesus yun. Kaya nga yan pinanganak sa mundo. Dahil yan talaga yung kanyang dapat gawin para ang sangkatauhan na lalapit at tatanggapin siya ay maliligtas. Tama nga naman po yun. Totoo po yun. Pero tandaan po natin na that time din, bago siya ipako sa krus, siya po ay normal na tao. Nakita niyo naman na nabasa natin, napanood na natin kung gaano kasakit at ano yung mga nakita natin na dugo o kung ano pa man yung mga lumabas kay Jesus nung pinako siya, nung pinahirapan siya, di ba? So, hindi po yun biro, totoo po yun. Pero, sa ating kaya, submission to His desire. Kaya, sorry, tatawad po. Diba? Sabi ko, lupit naman ito, Lord. See? So, paano mo nasasabi na, it is God's will. Let your will, Lord, let your will be done, Lord. Pero yan ito magiging proseso mo. Iyak ka na agad kayo. Bakit kasi naman ako, Lord? May mga isas na, bakit ako, Lord? Bakit ako ba't ganito yung nangyari sa buhay ko? Mabait naman ako, marunong magluto, maglaba. Hindi ako palang kapitbahay na asawa. Hindi ako nagtutawid, katulad ng mga iba din ng mga kapitbahay namin. Hindi ako nakipagchismisan. Yung mga ganun ba? Pero bakit tayo umaangal na tayo agad? Kasi tingin natin, entitled tayo kasi we are doing good. Yung actions natin, feeling lang natin na good. Pero hindi mo alam, yung will ni Lord, hindi mo naman nagagawa. Tapo? Amen. Amen. Tapo, nanay. Amen. So, ano po natin? Di ba? Submission. Dapat maging sunod-sunuran ka. Regardless, no, tama ba to? Tama ba to na gawin ko to? Parang hindi naman to, Lord. Hindi naman okay to, Lord. Kalkulin ko nga lang, kahit nga isip ko, kahit nga grade 1, malalaman Hindi talaga Sino po naging naranasan na po maging submissive sa kaparehan niya, sa magulang niya, sa kapatid niya, sa employer niya? Sino po sa atin? Amen. Si Brother Joseph na naman. Di ba? Kahit sa mga employer natin, kahit ayaw natin, ginagawa natin, di ba yun? Kasi amo natin yun. Pero bakit kay Lord, may pinagawa sa hindi natin kaya maging sunod-sunuran. Parang lang tayo. Ano yun? Pika-pika ba yan? By choice. Ito medyo hindi tayo. Sige, Lord. Gawin ko na to, Lord. Mag-submit ako sa iyo, Lord. Pero sa totoo lang, pinipili pa lang din natin kung anong isasubmit natin kay Lord. Katulad naman sinabi, ako din kaya parang pinagpapawisan ako bukod sa mainit. Kasi dumating si Brother Joseph, nahiyarin ako, patawarin mo ko, Brother Joseph. Kasi hindi ako nakapag-submit dito. Nagkakaano kami, yung parang na-struggle ako sa team ko. Kaya sabi ko, Lord, ano pala si Brother Joseph? Kaya sabi ko, Lord, tapos ito ang i-share ko, di ba? Parang, kung meron makitatamaan, ako din yun.
So, pare-parehas tayo. But I do believe, bago natin ito matapos, maintindihan natin kung ano talaga yung your will be done. Amen? So, faith na tayo. Submission to His desire. So, ano ba dapat natin gawin para maging sabihin natin, we are submissive sa iyo, Panginoon ko. Kasi ibig sabihin po na nagiging sunod-sununan tayo, yun talaga yung design ni Lord. Design niya yun. Pangit ba sa paningin mo yan? Yan ay hindi maano ba dito? Hindi yan yung parang mawawala ka ba doon sa mga plano mo sa buhay. Pero yun ang design ni Lord. Design niya yun. Walang pwedeng pumigil sa Kanya doon. Mangyayari kahit umayaw ka, mangyayari pa rin yun. Baka nagulat ka na nga lang, ikaw pa rin ang gumawa nun, kahit labag sa kalooban mo. Pero yung design niya, submissive to His desire. Bakit? Akala ko ba God is all-knowing, tsaka He lack nothing? Of course, hindi mo pwedeng nabasa natin sa Bible. Yun po ay totoo at hindi po yun magko-conflict sa ibang passage. Tama po yun. Pero this submission to His desire is para po sa atin. Dahil tayo po ang lagi nagsasabi, let your will be done, Lord, sa buhay ko. Hindi naman nagsasabi sila, I will let your will be done, anak. Let your will be done, Sister Nancy. Hindi naman ang Diyos ang nagsasabi sa atin ng mga ganun. Dahil kung nangyari yun, tayo ang Diyos ng Diyos. Diba? So, para sa atin yun, para malaman natin ang pagiging sunod-sunuran, yun ang design ng Diyos sa atin. So, para natin masabi na, your will be done. Teka lang. Ito. May nakaranas na ba kayo ng ganong instance na ayaw nyo talagang gawin? Dahil sa kalkulasyon nyo, sa isip nyo, talagang hindi ito pwede, Lord. Pero tandaan po natin na God. Amen. Tandaan po natin na ang pagiging submissive po to His desire lead us to faith. Faith po yan. Paano malalaman na may faith ka? Kalkula ka ng kalkula. Alam ko ba, isa tayong mananampalataya. That the Holy Spirit is with us. Hindi lang naman basta darating ang Holy Spirit sa atin dahil mainit tayo nagpipray kay Lord. Dahil maningning at napakainit nating umawit, sumayaw sa ating Panginoon. Huwag po natin, hindi po puppet ang ating Diyos. Not even the Holy Spirit is not a puppet. Na kung gusto lang natin ignite, darating. He is always with us. Pero tayo dinidinay natin yon, even kahit na tayong mananampalataya. Kaya hindi tayo nagiging submissive sa Kanyang kalooban. Kaya po, hinga po tayo. Amen? So, next po. Amen. Entrusted for His glory. Ano nga ba yung entrust? Ano po yung sa tingin nyo yung entrust? Pinagkatiwala. Yes. For His glory. Pinagkatiwala sa iyo for His glory. For sure, may mga na kanya, idea kung ano yan. In-entrust sa iyo. Tandaan niyo po, yung the parable of talents sa Matthew 25:14 to 13. Hindi ko na po babasahin niyo dahil alam ko na po. Ayun po yung parable po na yung amo nagbigay ng 5 talents of gold, 5, 2, and 1. Diba? Yung dalawa, nag-grow yung isa dahil binaon lang niya, hindi nag-multiply. Yan yung parable of the talents. The Great Commission sa Matthew 28:19. Sino po may alam nun? Pero kay Brother Joseph at saka kay Brother Marieto. Matthew 25:19. 28:19.
akong kausap. Glory to God. Thank you, Lord. Amen. The Great Commission. Ang tanong, entrust, pinagkatiwala sa atin, binigay sa atin. Feeling, napipil ko na madadamot talaga tayo. Kung di tayo madadamot, mahihayin tayo. Tingin niyo. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin tayong nahahatong na mga unbeliever. Para makarinig mo, makapag-share man lang tayo sa mga unbeliever. Naiintindihan kaya natin, kaya gusto natin tayo lang makaka-receive ng mga pagpapala nyo, na tayo lang yung masising, tayo mapupunta sa langit. Kung gano'n tayo, di isa tayo sa isang yung binigyan ng amo niya ng isang pirasong talent, ay yung talent ng coin. Na ginawa niya, pinaon niya kasi ayaw niyang mawala. Ayaw niya talagang mapalitan yung kahit isang good. Basta iningatan lang niya. Ganun ba tayo? Pero feeling ko parang ganun tayo eh. Alam mo, we've been equipped. Inisa-isa na tayo ni Brother Joseph. Yeah. Marunong na tayong equipped man na tayo na mag-evangelize, magpatanggap. Most of us, yes, meron na tayong ganon. And yet, tayo-tayo pa rin. Diba? Tayo-tayo pa rin. Na marunong tayo kumanta, sumayaw, mag-pray ng ating tithes and offering, mag-opening prayer. Diba? Nakakapag-share. Testimony na talagang ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. And yet, yung binigay po sa ating talento, Sister Annie, yung binigay ng talento sa akin ni Lord, yung pagkanta, kumakanta lang ako. Praise God. Pero hindi lang naman yun ang in-interest sa atin ni Lord. Andiyan na po sa Matthew 28:19. Hindi naman sinabi doon, okay, kayo mga ngayong bagong disipulo, kayo-kayo lang ha, huwag kayong lalabas sa labas para hindi kayo makontaminate. Kayo-kayo lang din ang mag-aral. Kayo-kayo lang din ang mag-pray. Para sure na kayo-kayo lang din ang pupunta sa langit. Yun ba yung nakasulat sa Matthew 28:19? And yet, hindi natin ginagawa yun. Pero pag nasa problema tayo, parang, Lord, bakit naman ako na naman yung may problema? Bakit siya bakit ganun? Parang hindi natin ma-accept sa sarili natin na hindi naman natin talaga minimin yung salitang let your will be done. Your will be done. Hindi natin yung talaga minimin. Yun ang masakit at nakakahiyang katotohanan sa bawat isa. Lagi nga tayo nagsisimba dito. Tama, praise God. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Pero, alam mo yung parang nagiging tayo, choices niya. Ito lang ako kasi ito na lang yung kaya ko. Sister Ali, nandito ako sa Macau para magtrabaho para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Yung pagpupunta sa church, pag meron lang akong time, pero mo ko obligahin. Yung mga ganung tao, I don't believe na sila ay nakakakilala talaga sa ating Panginoon. Dapat dun sa mga ganon na yung kapatiran na natin, hindi sila totoong nakatanggap sa ating Panginoon. Because they don't know what God really want. So, minsan, nakakakita pa rin po ako kahit sa ating mga kapatiran. Nakakalungkot. Si Ani. Alam ko po na reality talk to. Nagiging ganit tayo. Praise God. Yung iba, naging ganyan ako, Sister Annie, pero hindi na ngayon. Amen? Tanggapin natin na naging ganun tayo, pero hindi tayo ganun na ngayon. Dapat ganun yung mga ibabalik nyo sa akin salita, hindi yung parang, oh man, Sister Annie. Tama ka dyan. Yung alam mo yun, tinanggap mo lang, pero hindi na ako yan ngayon, Sister Annie, iba na ako. So, dapat natin minimeditate talaga itong Matthew 28:19. Hoy, Annie, tanda mo. Matthew 28:19, gising-gising.
Hindi na lang lagi dito para may pa-YouTube ka. Para masabi nila na ikaw ay nag-ano. Makita ka ng, meron kang likes, hits, comment, and share sa Facebook. Hindi po yan importante. Importante po, yung puso mo pupunta ka kahit walang pa Facebook yan. Nag-share ka. Regardless yan na pupunta yan dito, papupunta sa iba. Ang mahalaga may tinanim ka. Ang pagtatanim po, pag nagtanim ka ba ngayon, aani ka ba ngayon? Di ba sabi nga, walang ginawa ng kanan, huwag na sabihin ng kaliwa. Kasi hindi naman po pwedeng sabay yun. Talagang tatanim. Yung iba, swerte natin kung pag nataniman mo, next week ulit, uy, nakita mo ulit siya, matataniman mo. Pagpapala yun sa pag-grow mo bilang mananampalataya. Okay pa po? Amen. Sure? Sure. Amen. Glory to God. So, at ang pangatlo po, obedience to His commandments. Lahat naman yun, obedience. Ano yung pagiging obedience? Sorry po, yung pakibalik na, brother. Thank you. Yung entrusted to His glory. Bakit po tayo binibigyan bakit tayo inaatasan, pinagkakatiwalaan? Dapat po gamitin natin yun. Dahil ibig sabihin, hindi ka lang niya pinagkatiwala, kundi binigyan ka niya ng wisdom and the discernment to do what His will. At lagi mo isipin, naku Lord, talaga nakaalign ako sa iyo. Kasi you want me to use for your own glory. Amen po? Amen. Okay, so obedience tayo to His commandment. Thank you, Brother Marieto. So, obedience to His commandment. His promises prevail. Sa Matthew 20:20, kasunod lang po ng 19 yon. Ano po nakalagay doon? Siyempre, hindi ko na rin kabisa. Magbubuklat tayo ng Bible. Ano po? Yes! I love it. Surely! Yes! 26. Sorry po. Masyadong malinaw ang mata. Brother Marieto, please, can you... ito na. Nag-ano na siya. Gumalaw na. 20. The last verse po. Diba? Sabing ganon? And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always. Yeah. I am with you always. Hindi po kada Sunday lang o kada Friday or if you are here sharing the Word of God, wala po siyang sinabi dito. Ang sinabi ay surely I am with you always to the very end of age. Na-feel niyo po ba yun? Pero syempre, hindi naman natin mapipil yun kung hindi natin nagagawa yung 19. Ano sabihin? Lord, sinabi mo, you said, surely, Lord. Pero di mo naman nagagawa yun. Iba na pala yung kiniklaim mo na, Lord, sinabi mo, totoo sinabi niya yun. Pero tingnan mo muna bakit niya sinabi yung 20 na yun. Ano yung kasunod ng 19? Huwag. Ito po, konting ano ko lang po sa inyo. Okay po ang magbasa ng Bible. Kumuha po kayo ng mga verses. Pero pag may nakot po sa inyo na parang, wow, this is it, the verse of my life. Basahin niyo po yung buong chapter para maintindihan niyo po kung ano po yun. Amen? So sinabi doon talaga na, surely, I am with you always to the very end of time. So pag nag-obey ka, ginawa mo yun, pinangako yun ni Lord, and His promise